Gemini, hello! Welcome to your reading. Tingnan natin, Gemini, ano ba itong mga blessings or challenges na maaari mong kaharapin itong March 19 to 31. Please don't forget to like, share, follow, subscribe sa mga bago dito sa ating YouTube channel and Facebook page. Shout out and thank you sa ating mga YouTube channel members, Facebook subscribers, and doon sa mga laging nanonood at nakaka-appreciate ng mga readings ko sa YouTube, Facebook, Instagram, and TikTok. Ayan. Maraming salamat sa pagtangkilik ninyo and support. Regarding personal reading services, mag-message privately po kayo sa aking Facebook page. Doon po ako nag-entertain ng mga inquiries and bookings regarding reading services. Kunin na natin to. Gemini, nahulog. Star. Guaranteed success. Wow. So, itong reading natin, combination to ng positive, negative, blessings and challenges. Kung hindi nyo carry yung mga negative na lumalabas, huwag na lang po kayong manood. Para lang ito sa mga open-minded na willing tanggapin yung mga magaganda at pangit na lumalabas sa mga readings. Take note. And this is for all, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kung may Gemini placement ka. Okay? Kung hindi nyo alam yung how to calculate your birth chart, search nyo yan sa Google. Maraming mga info kung paano nyo malalaman yung Sun, Moon, Rising, and Venus signs ninyo. Medyo, ano ba to? Okay, may challenge ka na dito. Ayan, may dalawang challenges ka na kagad. Actually, parang tatlo. Ito, 1, 2, and 3. Pero iba, hindi man ganun ka, So, ang bungad mo dito, Gemini, is success. Wow. Mukhang may gagawin ka na magiging successful yung resulta. Yan, star card. Ang ganda. You will be successful, Gemini, kung ano man itong gagawin mo. You should accept valid criticism. Yan. Pwedeng may mga puna-puna sa mga tabi-tabi, pero alam mo naman, dyan tayo, yan yung, itong mga puna-puna na to, pwede naman natin itong magamit para ma-improve yung mga dapat nating ayusin or baguhin, sa sarili natin. Kaya itong mga criticisms na to, may mga times na may mga tao lang na critical sa atin kahit na maayos naman tayo, maayos naman yung ginagawa natin. Meron lang talagang mga tao na mahirap i-please. Or pwedeng yung iba talagang sinasadya lang nila na pintasan ka. Malay mo, naiinggit sa'yo. Or may mga etsuserang frog sa paligid mo. Pero, yun na nga. Pwedeng ito namang criticism na binabanggit is, puna lang naman, valid naman daw. So, pwedeng sa trabaho yan. Or pwedeng kahit hindi sa trabaho. Parang lang yan, yung obserbasyon ng tao na yun sa'yo. Valid naman daw. Kumbaga, pwedeng hindi ka naman talaga niya pinepersonal. Gusto lang niyang malaman mo na, pwede mong i-improve ito. Ganito, ganyan. Yun lang naman yung, yung opinion niya or observation niya about you. Pero doesn't mean na, na didibdibin mo na agad kung ano mang klaseng puna yan. Okay, so maging ka na lang yung ano ba tawag? Ano ba term yun?
maging open ka na lang. Siguro, ayan, maging open-minded ka na lang. And huwag kang maging overly sensitive kung ano man itong mga mapupuna sa'yo. Pwede mo namang deadmahin kung hindi naman ganun ka-importante. No? Yan, may mga times kasi na meron lang talagang pumupuna sa'yo eh. Gusto ka lang talagang, yung iba, basher, yung iba talagang may reason naman bakit nila sinasabi. No? Target. Goal-oriented person. So, very goal-oriented ka ngayong March 19 to 31. So, ewan ko, totoo ba yan, Gemini? May mga pinaplano ka ba or nag-set ka ba ng mga goals mo for the remaining days of March, no? So, may mga specific na target ka ba? Ayan. Kasi kung meron, most probably, magiging successful ka. Ayan, nakita mo yun. Mahihit mo itong target mo kasi nga ikaw ay very goal-oriented ngayong mga araw na yan. So, talaga sigurong seseryosohin mo, magpuput ka ng effort, talagang, alam mo yun, yung kakaririn mo hanggang ma-hit mo itong target mo, tina-target mo. So, meron ding hand dito, in need of help, assistance, and guidance. Pwedeng this is you or someone na malapit sa'yo. Pwedeng a family member na nangangailangan ng tulong or guidance. So, gaya nga ng sabi ko, pwedeng ikaw or someone na na malapit sa'yo. No? Pwedeng nasa mahirap na kalagayan itong person na to or ikaw, kaya pwedeng nangangailangan ng payo or ng tulong na pinansyal. Di ko alam kung kung pera related ba yan or ibang bagay, pero pwedeng may magle-lend ng hand dito sa taong nangangailangan. Either ikaw yung tutulungan or kung ikaw man yung nangangailangan ng tulong na yan, baka maka-receive ka ng assistance. No? Baka merong willing na tumulong sa'yo. Ayan. Or talagang tutulungan ka talaga. No? Danger, especially in money matters. So, medyo alanganin pagdating sa pera, Gemini, itong March hanggang matapos, no? So, hopefully by April, bumalik na yung pagiging maalwal pagdating sa financial. Pero itong 19 to 31, posible na mahirapan ka. So, siguro pinakamagagawa mo, either makahanap ka ng solution dun sa problem, paano madadagdagan yung pera, or pwede mong i-stretch pa or budgetin times 2 to the second power, no? Pwedeng ganun, kung uubra pa, pero yun na nga. So, pwedeng some of you are problematic pagdating sa pera or nag-iisip kayo ng ways paano masosolve itong problema sa pera na to. No? Kaya nga siguro may mga goals ka rin dito at saka yung need assistance, o baka ikaw tong in need of assistance pagdating sa financial, ha. Kasi meron din kasing guidance So, pwedeng iba may kinalaman hindi sa pera. Pero possible, no? Mangangailangan ka ng assistance pagdating sa pera. Seek out information that will help you. Ayan. Hindi lalapit sa iyo ng kusa yung may mga bagay na minsan kailangan natin ng solution sa problema natin. Hindi siya hindi siya dadaan lang sa harap mo. May mga times talaga na kailangan mong mag-research. Kumbaga, kailangan mong kapalan mo or makikiusap ka sa iba, magtatanong-tanong ka talaga, yung
tatanggalin natin yung hiya natin. Sabihin na natin, tatanggalin natin yung hiya natin. Lalong-lalo na kung talagang wala kang kaalam-alam doon, idea, and may mga ibang tao na sa tingin mo, may nalalaman sila or posibleng makapag-suggest sila sa'yo, makapag-advise, or baka may maituro, no? May mga taong knowledgeable pagdating dito sa, sa sitwasyon mo, or kung may problem ka man na kailangan mong mag-seek out ng information, you yourself, ikaw talaga yung ikaw yung magre-reach out sa iba para magtanong, no? Get back to the basics. Get back to the basics daw, Gemini. Minsan, kailangan natin na minsan kailangan yung unahin natin yung mga simple, kumbaga, minsan simple lang pala yung approach na kailangan dun sa sitwasyon natin. Pero minsan, na-overcomplicate natin. Pwedeng nagja-jump kagad tayo dun sa ibang bagay and hindi natin nare-realize na simula muna tayo. Teka lang, oo nga, hindi pa pala natin na-consider na baka eto lang yung kailangan, baka eto lang yung problema. Which is yung mga basics. Pwedeng yun. No? So, maaaring ang sagot dito sa situation mo right now is yung mga basics na minsan na-overlook natin. So, bird perched, waiting for news package letters. Pwedeng may paparating sa'yo. Information, ayan, diba? You are seeking out information. Malay mo naman, bukod doon sa sarili mong pagre-research, meron ding mga information or news na kusang darating sa'yo. Kasi may binanggit dito, no? Possible din na may ine-expect kang package or kung ano mang ine-expect mo na darating. May hinihintay ka, no? O baka may Lazada, Shopee, or kung ano baka mga parcels ito, or pwedeng iba rin. Basta baka kung ano man itong mga ine-expect mo, no? Marireceive mo yan bago siguro mag-end itong March. And of course, horseshoe. Paborito ko to. Syempre, good luck, diba? Maring siswertihin ka naman, 'di ba? O ayan na, nangangailangan ka ng tulong Possible na may tutulong sa iyo. Yun pa lang, sinwerte ka na doon. Yung mahihit mo lang yung goals mo, yung target mo, swerte ka na. Ayan, no? Kung magiging successful pa itong mga gagawin mo, swerte pa rin yan. So, despite netong mga challenges na na-encounter natin, grateful pa rin tayo kasi alam mo yon, hindi naman laging belat tayo or hindi pa rin tayo pinababayaan ni God. May mga blessings pa rin. Kahit sabihin na dumaan tayo sa sobrang tinding mga problema, yung iba, panay reklamo nila sa buhay Para bang hindi nila naaalala ba nung mga panahon na nabibiyayaan ka, parang naaalala mo lang yung mga kabalasan mo, alala mo lang kasi ganito. Ba, nakakalimutan mo, blessing pa rin na merong kang pamilya. Blessing pa rin na wala kang cancer, kagaya ng iba. Blessing pa rin na kahit hindi kayo mayaman or hindi mo natupad yung mga minimithi mong mataas na posisyon sa trabaho, meron pa rin kayong pera pambili ng kinakain nyo. Kumbaga, kung hindi man ganun kabongga yung posisyon mo ngayon, may sinasahod ka pa rin. Pangbayad ng bills ninyo, pangrenta ng tinitirahan mo. Yung mga ganun. Meron kasing iba na kapag nagkakaroon na sila ng mga problema, inuulan ng naiisip lang nila lagi yung mga nega pero yung mga grasya na iba hindi na nila napapansin, no? So maswerte ka pa rin, Gemini, swertihin ka pa rin netong bago matapos ang March. Tingnan pa rin natin. Okay.
Yun nga lang, mamulat natin yung mata natin kada umaga, blessing yun. Diba? Ay, yung iba nga di makalakad, pinanganak ng nakasaklay, naka-wheelchair maganda naman ang disposisyon nila sa buhay. Kumbaga, nasa tao na lang yun sa pag-appreciate, no? Just saying, hindi ko sinasabi na ganun ka, Gemini, no? Ang ano ko dun ma-appreciate pa rin natin na tayo ay palagi pa ring blessed. Ayan, at maswerte. Hindi naman yung swerte, yung porke maswerte, nanalo ka sa loto, wala nang nangyayaring hindi maganda sa buhay mo, di ba? Ewan ko kung may ganun. Grabe naman yun. Parang fairy tale. Sana oil kung may ganun, di ba? Guardian angel. Ayan, yan yung guardian angel mo. Some higher power protects you from difficulties and misfortunes. Sabihin na natin, hindi laging maswerte. Pero andyan pa rin yung divine. Andyan pa rin yung angels. Para tayo alalayan. Kumbaga, sabi ko nga kahit na may mga nararanasan tayong mga mahihirap na challenges sa buhay natin, swerte pa rin tayo. Hindi talaga tayo yung pinabayaan, literal. No, nakaka-survive pa rin So, ayan, nandyan yung guardian angel mo, Gemini, just in case na iniisip mo na mag-isa ka lang, na iniisip mo parang nahihirapan ka. Andyan sila. Pwede kang makipag-communicate, magdasal kay God and sa mga angels mo. Lalo na, si God pa, wala nang ibang makapangyarihan. Doon ka talaga lalapit, 'di ba? So andyan yung mga angels mo to protect you, to guide you at bigyan ka ng bigyan ka ng answers or kaliwanagan kung ikaw ay nagpipray, kung hinihiling mo yan, posible. Social status, you will reach the heights of fame and society. So, baka sisikat ka, malay mo naman, Gemini. Malay mo naman, next year, artista ka na pala. Or influencer, sikat na TikToker, or sikat sa FB. Hindi ko alam basta magkakaroon ka ng maraming kakilala siguro. Kung hindi naman ito about fame sa social media. So, halimbawa, sa industry na kung nasaan ka. Pwedeng sa negosyo, o pwedeng dyan sa sa kung anong career na meron ka. Halimbawa, sa telecommunications ka. Diba? Hindi mo alam malay mo, lumawak bigla yung mga connections mo. So, yun naman, hindi naman ito laging fame. Pwedeng marami kang makikilala. Yan. And lalawak yung kaalaman mo, lalawak din yung contacts mo. Okay? Fruits of labor, it's time to reap the fruits of your labor and become rich. Gapasin mo na raw itong mga tinanim mo, Gemini. May mga aanihin ka dito. Diba, grasya yan. Kung ano man itong mga pinaghirapan mo, worth it kasi tatamasain mo na yung rewards, aanihin mo kung ano man itong mga itinanim mo na kabutihan or kasipagan. Okay? I forgot. Social status, pwedeng unti-unti ka ng makakakuha ka ng recognition dyan sa ginagawa mo. Yan. Parang mala 6 of Wands energy. Okay? Ang ganda.
Meron kang success. You are guided and protected by your angels. You will harvest the fruits of your labor. Ano pa? Ayun na nga, yung swerte, yung horseshoe. And ano ba yung sinabi ko? Yan, mahihit mo yung mahihit mo yung goals mo, yung target mo. Magaganda naman actually. Marami kang blessings din eh. Although, merong closed doors dito. So, pwede ngayon, in terms of job opportunities, pwedeng inaalat, inaasim. Pero may swerte ka pa rin dyan. Hindi ka pa rin dapat may success eh. Pwedeng sa ngayon, no? Pwedeng sa ngayon, pagdating sa job opportunities, pwedeng alat. Eh, di try mo next month, di ba? Ganoon naman yun eh. Try and try until you succeed. May success card ka. Malay mo naman, di ba? Malay mo naman next month. Mag-o-open uli ng opportunities para sa iyo. No? Lalo na kung may nagko-close na, di ba? Meron akong parang Christian song na when blank closes a door, he opens a window. Kumaalala yung title ng kanta, pero ako napakaganda. So, kung may nagsasara sa'yo dito for sure na pinto, may window na magbubukas sa'yo, Gemini. Hindi, bilog ang mundo eh. Gumugulong ang wheel. May time lang talaga na nasa ibaba, meron ding time na nasa ibabaw. Hindi ka pirmi lang sa isang lugar. Walang ganun, no? So, abangan mo yung pag-ikot. Kasi merong swerte darating sa'yo. Expression. Open up your heart and connect with others. Express your creative self. It's time to collaborate. It's time to reach out or paano ba makisocialize, or it's time for you na i-express mo yung sarili mo. Pwedeng creative ito, pwedeng may kinalaman siya sa basta self-expression eh. So pwedeng may kinalaman sa arts or music, dancing, or content creation. Basta any form ng expression na gusto mong gawin para ma-express mo talaga yung yung nararamdaman mo, yung personality mo, or yung mga talents mo. Marami. Express your creative self. Siguro may mga gusto kang dito. Hindi patunayan eh. May mga gusto kang parts ng sarili mo na na gusto mo na makita rin ng iba, makilala ka nila, no? More on makilala ka nila and makarelate din sila sa'yo once na i-express mo yung sarili mo. Kasi diba minsan nag-a-assume yung mga tao or nanguhula sila about a person kasi pwedeng wala silang idea tungkol doon sa person na yun, kasi pwedeng hindi expressive, pwedeng introvert, no? Parang kaya nagkakaroon ng mga assumptions yung mga tao. Pero once na nai-express mo yung sarili mo, nailalabas mo yung mga yung mga saloobin mo, yung feelings mo, ideas mo, the more na maiintindihan ka nila or makikilala. So, pwedeng kailangan mo lang para lang makarelate sila sa'yo or maintindihan ka nila, makilala ka nila,
you should also do something na para ma-express mo yung sarili mo. Para hindi sila nag-assume or nanguhula about you. Hindi ka nila ma-misinterpret or ma-misjudge. Ayan. And home-based. Uy! Home-based. Home is the harbor of the soul. It's the safest place you can be. Change your environment. Changing your environment. So, baka yun yung kailangan mo ngayon, Gemini, na kailangan mong baguhin yung surroundings mo. Baka kailangan mo ng kailangan mo ng fresh start. Pwedeng iba, burnout na kayo dyan sa ganyang setting. No? Baka kailangan nyo lang ng refresher, kailangan nyo lang para ma-inspire kayo, ma-uplift kayo, or matanggal yung mga pagka-burnout. Kailangan nyo ng bagong surrounding or ewan ko, pagbabago para ma-stimulate kayo, ganahan kayo, ma-inspire kayo ulit. No? Kasi baka nauumay na rin kayo dun sa surroundings nyo or sa setup ninyo. No, it could be anything, pero pwedeng may kinalaman din sa bahay. So, pwedeng ikaw, tagal mo nang nagtatrabaho sa on-site and siguro ngayon na-realize mo na mas gugustuhin mo na sa bahay ka nagwo-work. Pwedeng naiba yung pwedeng naiba yung pamumuhay mo or yung kalagayan mo na baka kinailangan na sa bahay ka muna, no? O baka yung iba nagkaroon kayo ng health condition or sitwasyon sa family or na wherein hindi mo maiwanan ng bahay. So, pwedeng ikaw ay nanay at nagkataon na may baby ka and wala ka namang ibang kumbaga wala namang ibang magte-take care doon sa baby mo, pero you need to alam mo yun, kailangan mo pa rin magtrabaho. So baka pwedeng this is an option na you're looking into, na baka pwedeng habang nasa bahay ka, taking care of your anak, baby, kids, or a family member, a loved one, nakakapagtrabaho ka pa rin. Nang nasusubaybayan mo itong family mo, and at the same time na kumikita ka, nako-continue pa rin yung career mo. Ayan. So, baka may mga home-based na means ng pagkakakitaan mo na baka may mga opportunity na ganyan na darating sa iyo, no? Or ayan no? So pwedeng may pagpapalit din dito. Sabihin mo na baka yung iba sa inyo lilipat na kayo ng tirahan. No? Pwedeng yung iba lilipat na kayo ng na-assign kayo sa ibang lugar. O, halimbawa, dati Makati ka. Tapos na-assign ka ng ibang lugar. Or, nag-abroad ka. No? Nalipat. Kasi panibagong panibagong lugar to So, pwedeng ganun. Baka may iba sa inyo nag-abroad, mag-a-abroad, and then dun, syempre, panibagong pakikisama, panibagong adjustments. Ay, may ipis. Wait lang. Ayun, balik tayo. May ipis kasi. Diyos ko, takot din mo sa ipis maliparan. Ayun na nga. So, halimbawa na nag-abroad ka. Panibagong syempre, panibagong culture, panibagong lugar, adjustment. Kailangan mo mag-build uli ng mga bagong bagong connections, no? So, mga makakasama mo doon sa workplace or sa neighborhood. So, ayan.
May mga ganyan. Tingnan na natin yung love life mo. Dressing up and passion. An opportunity to dress up and party. Fun times ahead. Mukhang may a-attenan kayo, special occasion ni person mo na kailangan mong mag-dress up. No? Baka attend ka ng kasal, binyag, debut, chorva, awards night. Yung tipong kailangan yung fumorma, magsuot ng medyo bongga. Ayan. So, pwedeng may mga occasions or special events na kailangan nyo mag-dress up ni person. Baka iba cosplay. Hindi ko alam, basta may ganyan. Parang special na kailangan magbihes. Umaura, diba? And passion. Keep the flame of passion alive. It's the heartbeat of love. So, bukod sa fashion, yung F, may passion. No? May passion dito o baka may matinding nararanasang feelings right now. Ikaw or si person sa iyo, Gemini. Ito yung flame na ito yung yung flame na bumubuhay sa samahan ninyo na para kaya nananatiling mainit yung samahan ninyo ni person, no? Yan, baka meron kayong kailangan gawin para para ma-keep ninyo itong flame ng samahan ninyo ni person. At kuha pa tayo ng sa pang card. You and your loved ones are safe, Gemini. Huwag kang mag-alala. Hindi pababayaan ni God tsaka ng angels. Of course, we have to do our part. Pero, alam mo yun, nasa na ba yung angel dito? Ayan. Hindi tayo pababayaan. Ayan. Kung nag-anxiety ka, worried ka about your loved ones at saka sa'yo, huwag kang mag-alala kasi safe daw kayo. So, no need na mag-worry. You just have to pray and gawin yung mga dapat mong gawin. Pero hindi mo kailangan, hindi mo kailangan baliwin yung sarili mo kaka-worry, Gemini, no? Kasi hindi ka naman pababayaan at itong mga mahal mo sa buhay. As long as nagdadasal ka, hinihiling mo kay God yan, naniniwala ako na hindi niya tayo pababayaan. No? Gawin natin yung part natin, gagawin nila yung part nila. And for your closing message, act as if your partner is here. Act as if your partner is here, whether you have someone in your life or not. Act as if they are with you, so you will always consider them. Okay, so pwedeng ikaw, whether meron ka mang person ngayon or wala, parang parang manifesting ito eh. So, halimbawa, magkalayo kayo ng person, palaging parang isa sa alang-alang mo, syempre, 'di ba? Kung talagang love natin yung person, palagi namang hindi natin sila parang hindi naman sila nawawala sa ating mga ginagawa or lagi silang part ng mga gagawin natin, laging involved sila kasi syempre kung kabiyak mo yun, kung special siya sa'yo sa buhay mo, no? Syempre, lagi nating ikino-consider yung mga mahal natin sa buhay, hindi lang yung sarili natin. So, yung every time na may gagawin tayo, di ba? Sinasabi natin, kumbaga, importante yun na ini-include natin lagi yung mga loved ones natin. Kino-consider natin sila sa mga gagawin natin, decisions or actions, no?
Kasi ano yun, respect and also pagpapahalaga eh. No? Yun yung tingin ko doon. Kaya, siguro kung may mga major decisions kang gagawin, hindi naman, di ba, parang sasabi, ano yung lahat na ng kilos ko, ipapaalam ko sa, hindi ganon, dear. No? Maganda na sinasabi pa rin natin. No? Lalo na, asawa mo yun. O ano, kahit ba jowa mo lang. Di ba? Or ano, or family member, sabihin na natin. No? We should always consider itong mga loved ones natin sa mga gagawin natin or decisions natin. Okay, part sila eh. Part ng buhay natin, yung mga mahal natin sa buhay. Kaya tama lang sa tingin ko. Okay, Gemini? Take care. God bless.